Ariel, kahit marami pa ring tanong at sagot sa mga nangyari, 2.5 taon na ang nakalipas. Pag-usapan natin ang totoong sitwasyon ngayon. At ang katotohanan ay hindi pa rin nagdidesarma ang Hamas kahit na nasa gitna tayo ng tigil putukan. Pero may ilang mga pagsisikap na ginagawa o kahit papaano ay may mga pagpupulong sa pagitan ng mga delegasyon ng Hamas. Ano ang maaari mong ibahagi? Ang delegasyon ng Hamas ay nasa Cairo noong nakaraang linggo. Nagsagawa ng sunod-sunod na pagpupulong kasama ang mga tagapamagitan, iba pang mga paksyon ng Palestino, at pati na rin ang mataas na kinatawan ng Peace Council para sa Gaza Strip, si Nikolai Mladunov. Tinutangtang malampasan ang hadlang sa pagpapatupad ng tigil putukan sa Gaza. Dahil ang kasalukuyang hadlang ay nagbumula sa katotohanang inaakusahan ng Hamas ang Israel na hindi tinutupad ang lahat ng obligasyon nito sa unang yugto ng kasunduan. Sinasabi nila na kailangan magkaroon ng ang pagpasok ng sapat na bilang ng mga truck ng tulong na sinasabing di pumapasok kahit sabi ng US na pumapasok ito. Sinasabi rin nila na kailangan ng mga gawaing pang-relief tulad ng mga pansamantalang tirahan, tent, at pagtanggal ng mga guho sa iba't ibang lugar. Sinasabi ng Israel na lahat ng ito ay may kinalaman sa muling pagtatayo at walang magiging muling pagtatayo hanggat walang pagdidisarma. Hindi lang Israel ang nagsasabi nito, pati na rin ang Peace Council ay nagsasabi nito. Narinig natin nung inilunsad ang Peace Council si Jared Kushner, manugang ni Pangulong Trump, na nagsabing walang magiging muling pagtatayo sa Gaza hanggat walang pagdidisarma. Nasa kamay ng Hamas ang desisyon. Kaya dito nakikita natin na sinusubukan ng Hamas na ipakita ang kabaligtarang sitwasyon. Sinasabi nila kay Shark Yirsat na sa mga pagpupulong nila nung nakaraang linggo, kasama ang mga tagapamagitan. Ang mga tagapamagitan ang nagbungkahe ng isang bagong uri ng balangkas na nananawagan para sa ganap na pagpapatupad ng unang yugto habang nagsasagawa ng negosasyon para sa ikalawang yugto. Sa paraang ito, makukuha ng Hamas ang gusto nila. Patuloy na tinatanggihan ng Hamas ang pagdisarma bago mangyari ang alinman sa mga iyon. Itatanggi nila ito matapos mangyari, ngunit hindi nila aaminin. Kaya't sa madaling salita, sinusubukan nilang magkunwaring nakikiisa sila sa tigil putukan sa pagpapatupad nito. Sa hindi malamang dahilan, tinutulungan ng mga tagapamagitan ang pagpapanggap na ito. Pero sa ngayon, meron tayong Israel, ang administrasyon ni Trump, at ang Peace Council na nagsasabing kailangan munang pumirma ng dokumento ang Hamas kung saan nangangako itong magdidisarma bago magkaroon ng anumang pag-usad sa unang yugto. Kaya kasalukuyan tayong nasa isang deadlock. Sinusubukan ng mga negosyador na makahanap ng paraan para makalusot sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hinihingi ng Hamas. Sinasabi ng Hamas na nagbigay ito ng positibong tugon sa panukalang ito ng mga tagapamagitan. Pero hindi ito tatanggapin sa Jerusalem o sa Washington. Matagal na tayong ganito, ilang buwan na rin. Kailan magkakakredibilidad ang Israel para pumasok at tanggalan ng armas ang Hamas? Nawala na ba yon sa pananaw ng internasyonal na komunidad? Bukod pa rito, kailangan nating malaman na ang digmaan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos at Israel ay inilihis ang atensyon mula sa Gaza Strip, sa antas ng seniority ng pamunuan sa lahat ng bansang sangkot. At ito ay mabilis at matalinong ginamit ng Hamas. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ikukumpara mo ang kalagayan ng Hamas bago magsimula ang digmaan sa kalagayan nila ngayon, mas malakas na ngayon ang Hamas. Sa lupa, pwede nating tawagin ito. At kinuha ng grupo ang entidad sa strip, sa zone. Tapos ang Israel ay nasa dilaw na zone, ang Hamas ay nasa kanlurang zone, at kontrolado nila ang Gaza Strip sa ganitong kalagayan. Tahimik sila, pero patuloy silang nagpapalakas. Kailangan nila ng oras at ginagamit nila yon kahit walang malinaw na dahilan. Tinataya ko, kilala ko sila ng mabuti na para palakasin ang kanilang armadong puwersa, kailangan nilang magtayo, mag-organisa at magpuslip pa ng mas marami dito at doon. Kaya ang tanong tungkol sa Israel na tinanong mo ay mapupunta sa mesa, sa tingin ko, sa loob lang ng ilang buwan. Sa isang banda, kung
kung magkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos o sa Lebanon, magiging puwersa ang Hamas na magiging bahagi ng ganoong kasunduan. Alam mo kung sino yon? Isang makabagong bansang Arabo. Gusto nilang tapusin ito, pero pinananatili ng Israel ang mga puwersa nito sa Gaza Strip. Pero kailangan natin tandaan na ang Israel ay naglalagay ng puwersa sa buffer zone sa Gaza, buffer zone sa Lebanon, buffer zone sa Syria, at pati na rin sa West Bank. Ibig sabihin, ang Israel mismo ang dapat magtipon ng kanilang pulisya, estratehikong pulisya, at ayusin ito. Hindi tayo makakapagbigay ngayon ng malinaw na sagot, pero kailangan nating kumilos habang naghihintay laban sa anumang matukoy na aktibidad ng Hamas. Bantayan ang banta sa lahat ng hangganan. Mayor General na Reserba Eitan Dangot Ariel Osran, maraming salamat sa inyong dalawa.